Para po sa devotion natin patungkol sa post-millennialism, ito po yung karagdagan nating information patungkol po rito. Sa pag sinabi natin post-millennialism, tandaan po natin, isa to sa mga views patungkol sa anong mangyayari sa hinaharap. Particularly, ito po ay may kinalaman sa second coming ng ating Panginoong Jesucristo. Now, sa Christianity po, meron po tayong three main views, no? Premillennialism, amillennialism, and postmillennialism. Yung postmillennialism po, ito po yung pinaka-optimistic, pinaka-positive. Naniniwala po ito na yung mundo natin ay binabago at patuloy na mababago sa pamagitan ng Ebanghelyo at presensya ng Santong Espiritu sa iglesia na ginagamit ng Diyos upang magdulot ng pagbabago dito sa ating mundo. Now, dito po sa Bible readings natin, napakaraming mga verses dito na nilista ko po para po pwede rin ninyong pag-aralan. Now, sa channel po natin, I think 1 or 2 years ago, meron po akong isang series patungkol sa, kumbaga, summary ng buong Bible. Now, ito pong mga verses po na ito po ay nakapaloob sa chart na ito. Nakita niyo po yung chart? Ito po yung summary ng buong Bible. Kailangan po na makita natin yung buong Bible na isang buong storya. It's a story about redemption. God's redemptive work. So, ibig sabihin, creation, lumikha ang Diyos ng napakagandang nilikha. Fall, nahulog sa pagkakasala yung tao. At nangako ang Diyos na tutubusin niya yung mga bansa. So, yan po yung redemption. From the fall to the second coming. So, kung papansinin niyo pong mabuti, ang storya ng Bible ay creation, fall, redemption, at yung dulo po ay perfection. Ibig sabihin, kung ano yung plano niya sa Genesis chapter 1 na creation, magiging perfect sa huli. Sa makatuwid po, ganito. Ang plano ng Diyos sa Genesis 1, sa pinakaunang bahagi ng Biblia, napakaganda. Yung lahat ng mga bansa na magmumula kay Eva at Adan ay followers ng Diyos. Sumasamba at nagpupuri sa Diyos. Ang problema, nagkasala si Eva at Adan, kaya lahat ng mga bansa nagrebelde sa Diyos. Kasi kasama na po dyan yung bansang Pilipinas, no? At lahat ng mga ethnic groups sa Pilipinas. Yung nations po kasi sa Bible ay ethnic group. So, marami po yun, no? Hindi lang mga country, kundi ethnic groups sa bawat bansa. So, lahat ng nahulog sa pagkakasala ng mga ethnic groups or mga nations, lahat po ng ito ay tutubusin ng ating Panginoong Jesucristo, ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po yung redemption. So, sa Old Testament po, may pangako ng pagtutubos. At pinanganak ang Panginoong Jesucristo, that's the beginning of redemption. At nagsimula na yung pangangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng mga bansa. Yan po yung growth of redemption. At yan po ay makokompleto sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po yung completion of redemption. And then papasok na po tayo sa perfect world. Yung perfection po, yan po yung katuparan ng original plan ng Diyos from the very beginning. Na lahat ng mga bansa ay lumuluhod at nagpupuri sa ating Diyos. So, yan po yung kabuuan ng Biblia. Ngayon po ay nandito na tayo sa 2,000 years na yung lumipas mula nung isinugo ng Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, nandito na tayo sa growth of redemption. Ibig sabihin, nandito tayo sa period of time kung saan yung Ebanghelyo sinasakop lahat ng mga bansa. At naniniwala po ako na lahat ng mga bansa ay magsusuko, kumbaga kikilalanin nila ang ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon. At yung Ebanghelyo po ay talagang lalaganap, yung church, aabante, yung kingdom of God, sasakupin yung buong mundo. Hanggang sa makumpleto yung redemption sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. This is the summary of the Bible, no? At lahat po ng mga verses na ito na nakalista rito ay nakapaloob po dyan. Tinalakay ko po ito sa, as far as I remember, 40 days, no? 40 araw
tinalakay ko itong chart lang na ito. Pwede nyo pong balikan sa mga devotions natin in the past. At susubukan ko rin ilagay yung link right below this video sa comment section para makita nyo kung kailan nag-start yung devotion na yun na 40 days. Puro ito lang yung tinatalakay. So, and po, I hope naging optimistic tayo. Nagkaroon tayo ng positibong pananaw patungkol sa mundo. Nakikita natin ito na bagmat talagang puro kadiliman, nakikita natin yung liwanag ng Diyos at yung liwanag ng Diyos nakikita natin na magtatagumpay hanggang sa masakop yung buong mundo. Yes, nakakita tayo ng maraming korupsyon, yung wickedness kasamaan, pero tandaan natin ang kabutihan ng Diyos ang laging magwawagi. Ang biyaya ng Diyos ang laging magwawagi. At tandaan natin na yung Santong Espiritu isinugo ng Diyos upang manahan sa iglesia. At yung iglesia ay inutusan ng Diyos na ipakalat ang ebanghelyo ng Panginoon Jesucristo at disipuluhin lahat ng mga bansa. Tanong, meron bang makakapigil sa napakagandang plano ng Diyos na ito? Meron bang makakahadlang sa banal na Espiritu? Meron bang makakapigil sa Great Commission na inutos ng Panginoong Jesucristo na go disciple the nations? Meron bang makakapigil sa iglesia na pinananahanan ng Santong Espiritu? Kaya bang pigilin ni Satanas ang pangangaral ng Ebanghelyo? Ang sagot po dyan ay hindi. At ang kabutihan ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, ang siyang magwawagi. At ang kaharian ng Diyos ay ang siyang pupuno sa buong mundo. I hope nakatulong po itong devotion natin sa bawat isa sa atin at patuloy po tayong magpagamit sa ating Diyos sa iba't iba nating kapasidad. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Magkita-kita po tayong muli bukas alas 5 ng umaga dito sa ating Daily Devotions.